Isang siksik na masa ng mga anino ng sibat, tulad ng 1,000 alon, ang sumugod patungo sa kanya. Kahit na isang eksperto sa Sixth Leaf si Dan Yunjian, nahirapan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa sorpresang atake ni Duan Musheng sa gayong kalapit na distansya. Bukod dito, si Duan Musheng, na araw-araw na nagsasanay laban sa mga powerhouse ng Seventh Leaf tulad ni Hua Wudao, ay lubhang pinahusay ang kanyang kapangyarihang umatake. Bukod dito, dahil si Dan Yunjian ay pangunahing mamamana, kapag siya ay nakikipaglaban sa malapit. Kahit na nangunguna ng 3 dahon, nahirapan siyang gamitin ng epektibo ang kanyang mga kasanayan, na pinilit si Dan Yunjian na patuloy na umatras. Tumalikod siya at bumagsak, ang protection of forceful energy ng kanyang katawan ay marahas na ng inig hanggang sa mabasag ito. Napakalakas. Ang sinumang tao mula sa Evil Sky Pavilion ay may ganitong lakas. Kalmadong nagsalita si Lasho, Duan Musheng, tumigil ka. Agad na binawi ni Duan Musheng ang kanyang sibat at yumukod, ayon sa utos ng iyong disipulo. Disipulo, nang marinig ang salitang ito, marahas na ng inig ang puso ni Dan Yunjian, ang Luo Sect, hindi tulad ng nangungunang 10 sekta, iba rin sa Cloud Sect. Tulad ng Sky Sect, ayon sa tradisyon ay walang ugnayan sa Evil Sky Pavilion. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang isang pagkakamali na ginawa niya maraming taon na. Ang nakalipas ay haantong sa gayong kakilakilabot na kaaway. Kumislap ang kanyang tingin habang tinitingnan si Hua Yuexing, lihim na naghihinala. Sinisiraan kaya ako ng traidor na disipulong ito sa likod ko. Ngunit paano siya nang ahas na sabihin ang gayong mga iniisip? Maaari lamang niyang pigilin ang kanyang mga emosyon, sa pilitang patatagin ang kanyang paninindigan, at umatras sa gitna ng Grand Hall. Casual na itinuro ni Lasho si Hua Yuexing at sinabi, si Hua Yuexing ay miyembro ng Evil Sky Pavilion. Ang tawagin siyang traidor na disipulo ay pagpapakita ng kawalang galang sa akin. Madali ko siyang mapapalo sa iyo, ngunit, pagkatapos ng lahat, dating master ka niya. Labag sa kagandahang asal ng tao na paluan ng isang disipulo ang kanyang master. Sa makatuwid, ako na ang gagawa nito para sa kanya. Pagkasabi nito, muli niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang palm imprint ang lumipad sa hangin. Sampal, sa isang malutong na tunog, direktang pinilipit ng sampal ang mukha ni Dan Yunjian. Sa pagkakataong ito, hindi siya nang ahas na umiwas. Sa pilitan niyang tiniis ang sampal. Nakatayo sina Pan Zong at Zhou Jifeng sa tabi, nanunood ng may malaking interes. Pareho silang mga taong tinalikuran ng kanilang orihinal na mga sekta, na walang matatawag na tahanan. Ang paghahanap ng lugar na kabilangan ay nakasalalay sa pagiging maaasahan. Nang una silang sumali sa Evil Sky Pavilion, mayroon pa silang mga pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, ang mga pag-aalinlangang iyon ay naging katiyakan. Ang walang galang na sinabi ni Dan Yunjian ay nagdulot sa kanya ng isang sampal, papayagan kaya ng Evil Sky Pavilion ang gayong pagsuway. Bigla nilang naalala ang isang parirala na minsan nang sinabi ng Pavilion Lord, kung ako ay naging maluwag noon, narating kaya ng Evil Sky Pavilion ang kasalukuyan nitong estado. Pagkatapos magbigay ng sampal, umupo si Lasho nang may pagwawalis ng kanyang mga manggas. Sumulyap siya kay Hua Yuexing at nagtanong, mayroon ka pa bang idadagdag? Si Hua Yuexing, pagkatapos ng lahat, ay isang batang babae, saan pa siya nakakita ng gayong panuurin? Noong bata pa siya at nag-aaral ng kanyang mga kasanayan sa ilalim ni Dan Yunjian, paano siya magkakaroon ng anumang dignidad na masasabi? Hanggang ngayon, nagtataglay pa rin siya ng psikolohikal na anino tungkol kay Dan Yunjian. Nang marinig ang mga salita ni Lasho, nang inig siya sa buong katawan at mabilis na umiling bilang tugon, wala pong pagtutol. Tumango si Lasho, hinihimas ang kanyang balbas na nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, kung wala kang opinyon, ako na ang magdedesisyon para sa iyo. Tumahimik ang Grand Hall, at lahat ng mata ay nakatuon kay Hua Yuexing. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi, sumusunod po ako sa desisyon ng Pavilion Lord. Tiningnan siya ni Lasho at kalmadong sinabi, alam mo ba kung bakit kita pinatawag dito? Sandaling nag-isip si Dan Yunjian, pagkatapos ay dahan daw ang sumagot,
Si Hua Yuexing ay nag-aral sa ilalim ko noong kanyang kabataan at kinilala ako bilang kanyang master. Kalaunan, sa iba't ibang kadahilanan, pinalayas ko siya sa aking sekta. Kung nagtataglay siya ng anumang sama ng loob, handa akong humingi ng tawad sa kanya dito. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Lasho, na nagpapakita ng nagtatakang ekspresyon. Sa kanyang talento, bakit mo siya pinakawalan ng ganoon kadali? Ika'y second elder ng Luo sect, isang respetadong figure. Sinumang normal na tao ay masigasig na lilinangin ang gayong disipulo. Ang pagkakaroon niya ng mana ay magpapakita rin ng mabuti sa kanila. Komplikado ang ekspresyon ni Dan Yunjan, at nag-atubili siya, na hindi nagbigay ng anumang paliwanag. Ngayon, ang paglalahad ng mga dahilan na iyon ay tila walang kabuluhan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi, handa akong humingi ng tawad sa kanya, at kung ang Evil Sky Pavilion ay naghahanap ng pananagutan, tinatanggap ko ng walang pasubali. Sa sandaling iyon, isang malalim na boses ang nanggaling sa labas, Dan Yunjan. Tunay kang nagdulot ng kahihiyan sa Luo sect. Tumingin ang lahat sa pinanggalingan ng tunog at nakita si Hua Wudao na may seryosong ekspresyon, dahan-daang humahakbang papasok sa Grand Hall. Kilalang kilala na malapit ang ugnayan nina Hua Wudao at Hua Yuexing. Parehong apelyido, Hua, ang isa ay mula sa Cloud Sect at ang isa ay mula sa Luo Sect, bagamat mula sa iba't ibang sekta, tila nagmula sila sa iisang angkan. Gayunpaman, hindi alam ng mga tagalabas ang kanilang tiyak na ugnayan. Bahagyang sumimangot si Dan Yunjan at malamig na sinabi, Hua Wudao, noong ako'y nagkukubli, narinig kong sumali ka sa Evil Sky Pavilion. Hindi ako naniwala, ngunit narito ka, tunay ng bahagi ng Evil Sky Pavilion. Unang bahagyang yumukod si Hua Wudao kay Lasho, pagkatapos ay humarap upang titigan si Dan Yunjan, malamig na sinasabi, ang isang taong katulad mo ay hindi karapat-dapat manatili sa Luo sect. Pinalayas mo pa si Hua Yuexing sa sekta. Para lamang ba makuha ang Falling Moon Bow na nararapat sa kanya? Falling Moon Bow, mula pa lamang sa pangalan, malinaw na hindi ito ordinaryong sandata. Sa pahayag na ito, ang tunay na dahilan kung bakit pinalayas ni Dan Yunjan si Hua Yuexing sa sekta ay nabunyag. Elder Hua, ang Falling Moon Bow ay ipinagkaloob ni Ancestor Yun Tianluo, partikular na pinangalanang ibigay sa akin, kay Dan Yunjan. Bakit mo ako sinisiraan ng ganoon? Galit na sumigaw si Hua Wudao, na nagdulot kay Dan Yunjan na magulat, hindi nang ahas na magsalita pa. Bigla niyang naalala, hindi na ito Luo sect, kundi ang teritoryo ng Evil Sky Pavilion. Orihinal na balak ni Ancestor Yun Tianluo na ipagkaloob ang busog na ito kay Hua Yuexing, at nangangahas ka pa ring makipagtalo. Sa puntong ito, nabunyag ang katotohanan. Para sa isang sekta, natural lamang na dapat ingatan ang magagandang mapagkukunan para sa sariling mga tao. Sa sandaling pinalaya si Hua Yuexing sa sekta, kahit na mayroon siyang pambihirang talento, wala na siyang pagkakataon na matanggap ang Falling Moon Bow. Hinihimas ni Lasho ang kanyang balbas at kalmadong nagtanong, totoo ba ang sinabi ni Elder Hua? Yumukod ng malalim at magalang si Hua Yuexing, totoo po. Nagkagulo ang pulutong, at bumagsak ang kanilang mga tingin kay Dan Yunjan. Namutla si Dan Yunjan at hindi sinasadyang humakbang pa atras ng ilang hakbang. Walang pakialam na nagsalita si Lasho, ano ang ranggo ng Falling Moon Bow? Magkakapit kamay na sumagot si Hua Wudao, Heavenly Tier, Mid-Grade. Ang mga Heavenly Tier na sandata, mas mababa man, gitna, o mataas na grado, kapag umabot na sila sa Heavenly Tier, sila ay mga kayamanang pinapangarap ng maraming tao na makuha. Hindi nakapagtataka na pinalayas ni Dan Yunjan si Hua Yuexing sa sekta. Ang gayong kayamanan ay madaling pumukaw sa kanyang kasakiman, sapat pa nga upang mag-udyok sa kanya na gumawa ng pagpatay. Hinihimas ni Lasho ang kanyang balbas, bahagyang tumanggo, at kalmadong sinabi, Dan Yunjan, palagi akong makatarungan. Hindi ako maniniwala sa isang panig lamang ng kwento. Nagbigay ng kanyang pahayag si Elder Hua, mayroon ka bang sasabihin? Nagmamadaling iwinasiwas ni Dan Yunjan ang kanyang mga kamay bilang pagtatanggol. Ang sandatang ito ay ipinagkaloob nga ni Ancestor Yun Tianluo.
Lahat ng mga disipulo ng Luo sect ay maaaring magpatotoo dito. Pavilion Lord, unawain mo ang katotohanan. Nanatiling kalmado ang tono ni Lasho habang patuloy siyang nagtatanong, itinatag ni Ancestor Yun Tianluo ang panuntunan na ang tatlong sekta ay hindi dapat makisangkot sa mga makamundong usapin, noong unang panahon, at naghiwalay ang tatlong sekta. Kung gayon, bakit siya magkakaloob ng isang sandata partikular sa iyo? May kumpiyansa na sumagot si Dan Yunjan, sa tatlong sekta, ako ang pinakamahusay na mamamana. Nagsasabi ka ng kalokohan. Galit na sumabog si Huawu daw. Ang pagsabog na ito ay muling nagpagulat kay Dan Yunjan na hindi na nakapagsalita. Sa mga tuntunin ng kasanayan sa pamamana, ang talento ni Hua Yuexing ay hindi mas mababa kaysa sa iyo. Bukod dito, sa pagkakaalam ko, may nakaukit na pangalan sa Falling Moon Bao. Sa halip na magsalita ng labis, bakit hindi na lang natin ito ilabas at tingnan? Ang katotohanan ay magiging malinaw. Nanlaki ang mga mata ni Dan Yunjan, at sandali siyang nawalan ng imik. Si Duan Musheng, na nakikinig sa tabi, ay bumulong, ang mga sandata ay maaaring magkaroon ng mga pangalang nakaukit sa kanila. Bigla niyang naisip na dapat niyang ikabit ang kanyang pangalan sa Overlord Spear. Nang marinig ito, tumawa si Panzong at nagpaalala, maaaring hindi alam ni Mr. Third, ang pag-ukit ng pangalan ay maaaring makasira sa mga espesyal na pattern sa sandata. Ang mga pattern ng dragon sa Overlord Spear ay napakasiksik, ang mga random na inscription ay maaaring makaapekto sa kapangyarihan nito. Kung talagang gusto mong magukit ng pangalan, dapat mong iwasan ang mga pattern ng dragon at gumamit ng tunay na apoy upang pinuhin ito. Kapag naukit na, halos imposible itong burahin. Kahit na gusto mong tanggalin ito, nanganganib kang sirain ang sandata. Iyon ang dahilan kung bakit, para sa maraming makapangyarihang cultivator na kumukuha ng mga sandata ng iba, ang pagpipino ay nagiging isang mahirap na gawain. Kung hindi, bakit magiging napakahalaga ang mga heavenly tier na sandata? Tumango si Duan Musheng, naiintindihan ko. Tumahimik ang Grand Hall. Nakatuon ang tingin ng lahat kay Dan Yunjan. Nakaramdam ng panlulumo si Dan Yunjan at likas na humakbang paatros. Hinay-pa ni Duan Musheng ang kanyang Overlord Spear at pinunasan ito gamit ang kanyang manggas, na bumubulong sa kanyang sarili. Nakakahiyamang sabihin, ngunit ang aking Overlord Spear ay hindi pa nakakapatay ng isang nascent divinity tribulation realm na powerhouse. Nanginginig ng husto si Dan Yunjan nang marinig ito. Nadarama ang hindi pangkaraniwang mga tingin ng pulutong, hindi na niya kayang panindigan ang kanyang sarili at lumuhad ng may malakas na tunog. Pakiusap, Pavilion Lord, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Pumunta ako sa Evil Sky Pavilion na hindi nagnanais na maging kaaway nito. Tungkol sa Falling Moon Bao, handa akong humingi ng tawad at magbayad. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang kanyang kamay ng may karangyan, at agad na binuhat ng kanyang mga tagasunod ang ilang mabibigat na kaban. Sa isang click, bumukas ang mga kaban, na umaapaw sa ginto, pilak, at mga hiyas. Cloud, Sky, at Luo Sect, tunay ngang mayaman. Gayunpaman, ito ay mga makamundong ari-arian lamang. Ang Evil Sky Pavilion ay walang gaanong tao sa bundok, at ang araw-araw na gastos nito ay hindi gaanong kalaki, ang mga bagay na ito ay walang pang-akit. Bukod dito, kulang ba sa pera ang Evil Sky Pavilion? Ang simpleng paglilinis ng ilang lumang gamit sa North o West Pavilions, na ipinagbili, ay sapat na. Lumakad pababa ng mga hakbang si Lasho, kung hindi nagsalita si Hua Yuexing, saan ka magkakaroon ng pagkakataong pumunta rito at humingi ng tawad? Isuko mo ang Falling Moon Bao, at patatawarin ko ang nakaraan. Nang marinig ito, natigilan si Dan Yunjan, na hindi makapagsalita sandali. Ayaw mo, tiningnan siya ni Lasho, ang kanyang napakalaking presensya at psikolohikal na presyon ay nag-iwan kay Dan Yunjan ng halos walang puwang upang pumili. Nag-aatubili siyang umabot sa ilalim ng kanyang baywang na balabal, dahan-daang hinihila ang isang napakagandang busog at pana. Ito ay asul at siksik, sa unang tingin ay kahawig ng isang maliit na crossbow. Hindi inaasahan ng pulutong na ganito ang hitsura ng Falling Moon Bao. Napakaliit at pinong, makakalikha ba talaga ito ng malaking kapangyarihan?
Maraming mga mata ang kumikislap sa pag-aalinlangan. Iwinasiwas ni Lasho ang kanyang kamay, at agad na lumipad sa kanyang palad ang falling moon bow. Bigla niyang naalala ang Asher Fall bow na una niyang nakita sa Cloudlark Ninefold Tower. Mas siksik pa ang falling moon bow kaysa sa Asher Fall bow. Ding! Nakuha ang heavenly tier na sandata, falling moon bow. Kailangang pinuhin muli bago gamitin. Tumingin si Lasho at nakitang malinaw na nakaukit sa falling moon bow ang dalawang karakter na, Huayutsing. Ang mga katotohanan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Nakayuko si Dan Yunjan, na parang nasusunog ang kanyang mukha sa apoy, na nalulula sa kahihiyan. Walang pakialam ang tingin ni Lasho habang dahan-dahan siyang nagsasalita, kinuha ko na ang iyong sandata, kumbinsido ka na ba? Sandaling tumahimik si Dan Yunjan, pagkatapos ay malambot na sumagot ng isang salita, kumbinsido. Wala siyang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pangalan ay nasa listahan pa rin ng kamatayan. Kung mawala ang kanyang buhay, ano ang silbi ng isang sandata? Tumango si Lasho, may katwiran ka. Dahil dating master ka ni Huayutsing, ililigtas ko ang iyong buhay. Bumantong hininga si Dan Yunjan. Gayunpaman, nang akala niya ay maaari na siyang umalis. Sa labas, nagmamadaling pumasok sa bulwagan ang isang babaeng disipulo, na nag-uulat ng may pagmamadali. Pavilion Lord, nawawala sa kontrol ang alaga ng Luo Sect. Sumimangot si Dan Yunjan at nakaramdam ng panlulumo. Kasunod nito, isang kakaibang sigaw ang nanggaling sa labas, nakakabalisa pakinggan. Bahagyang sumimangot si Lasho, nararamdaman niyang pamilyar sa kanya ang sigaw ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito narinig dati. Nagboluntaryo si Duan Masheng, matatag ang kanyang ekspresyon, Master, handa ang iyong disipulo na harapin ang beast na ito. Hindi kayang tiisin ng Golden Court Mountain ang kanyang pagiging walang hiya. Mabilis na nagsalita si Dan Yunjan, tiyak na isang hindi pagkakaunawaan. Ang alaga na ito ay pag-aari ng Third Elder ng Luo Sect, pansamantala ko lamang itong hiniram, at maaaring hindi pa ito ganap na nasasanay. Umaasa ako na ang Pavilion Lord ay magpapakita ng awa, kukunin ko ito at aalis na agad. Hindi pa siya natatapos magsalita nang sumugod ang isa pang babaeng disipulo, na sumisigaw ng malakas, Pavilion Lord. Naglalabas ng lason ang alaga. Agad na kumunat ang noo ni Lasho, masamang hayop. Nangangahas kang maglabas ng lason.